Tapos hindi ko sure kung makakauwi si Marvin ngayon. Hintayin daw niya yung update mamaya kung may overtime sila bukas. Tapos, mag-aayos tayo ng kwarto, maglilinis tayo. Kasi kung dadating nga si Marvin, ang gulo ng kwarto. Kasi nga may mga ginagawa nga ako dito, meron akong pinagkakalibangan. Yan, nung mga binili ko nung nakaraan na araw. Tapos, yun nga, binigyan ako ni Sofia ng libro. Ay, pinahiram. Yan, 3 libro to guys, yan. Babasa-basahin natin. Pero yung binabasa ko ngayon, itong binili ko nga dun sa Indigo. Ayan. Hindi pa tayo tapos dyan. Kasi pag nagbabasa ako, pampatulog ko. Ayan. Pampatulog ko siya. Tapos, ayusin ko rin yung ibang mga gamit namin sa cabinet. Dahil magulo na naman yung cabinet natin. Nandito kasi yung mga skincare ko dito nakalagay isang pwesto. Tapos yung mga damit ni Marvin dito sa kabila. Tapos dito yung akin. Tapos mayroon pa ako dito. Tapos yung mga jacket namin nandito. Tapos dito yung mga pantulog namin ni Marvin. Konti lang yung gamit ni Marvin dito. Halos nandito yung akin. Kasi yung iba nandun sa sa Kipling. Pero hindi naman kasi masyadong bihis ang busy Marvin dito kasi ilang araw lang naman siya dito. Yung gagamitin lang niya pang-alis, tas pantulog niya. Mga 3 days lang naman siya nag-i-stay dito. Ayan. Tapos yung nandito yung ibang gamit ng mga regalo sa amin. Tapos yung iba nandun nga sa stock ko. Pag medyo maganda-ganda na ang panahon, kasi sabi nila hanggang pag February daw medyo okay na daw. Yung panahon, mga March daw, yan, medyo babawas-bawas na yung lamig. Ayan. Tapos yan, nagpaplano-plano nga kami. Kasi may event para sa Calgary ng July. Nagbabala kami nila, Sofia, na pumunta doon. Tapos, sabi ko, 2 weeks naman yung ni Marvin, bakasyon. Tapos sabi niya, July din yun. Tapos Te, hindi tayo magto 2 weeks doon, mga 3 days lang. Yun yung mga daming rides, yung parang katulad dun sa sa Toronto, yung pinuntahan namin ng August nga. Yan. So natin. Pakita ko sa inyo ang labas kung ano ang tsura. Ang kapal ng snow. Ang tsura dito sa labas. Tignan mo yung mga sasakyan. Ay, narumubog na yung sasakyan sa snow. Ang taas pala ng snow, oh. Ayan. Malakas ang hangin ngayon. Feels like -29 ngayon. At si Marvin naman nasa trabaho. Pero nag-message naman siya kanina. Kung nakikita yung lakas ng hangin. Hindi ata masyadong kita. Luluto na ako ng breakfast ko. Pero alas 12 na pala, brunch na pala ang gagawin ko. Kasi ito nireset ko pala. Hindi ko na siya nagagamit kasi bawal naman magganto sa trabaho. Nung nasa Toronto, nagagamit ko pa siya. Ayan, kukonek ko siya sa cellphone ko. Gugutom na ako, hindi ko alam kung anong kakainin ko, guys. Maglabas ako ng strawberry. Wala kasi akong may siopaw pa ako dito. Parang gusto ko mag-sardinas. Mag-sardinas na lang kaya tayo. Gusto ko ng wala pala akong sardinas. Century tuna lang palang meron ako. Isa ng century tuna ko. Iisa na lang to. Ayan. Ito na lang kainin ko. Natanggap pala akong mail galing sa Cancer Agency. Hindi ko pa siya nabubuksan. Important health information. Ay, ito. Nakalagay kasi dun sa table, lumabas nga ako, diba kakain ako. Tapos sabi ni ate, baka daw katulad din sa kanya. Yung sa mga babae daw, pinapadalhan ng ganito. So, automatic yun natin. Pero buksan natin kung ano yung nakasulat. Ayan guys, bali ito pala, automatic ang pinapadala sa mga edad 25 years old to 69. Tapos every year pala, kailangan mo magpa-test. Every 3 years pala. Ayan. So, mag-search ako mamaya kasi meron pa akong ma-receive na mail daw. Super screen, Saskatchewan, include human. Okay. Dito talaga sa Saskatchewan, may ganito pala sila, no? Galing. Meron palang niluto si ate ito. Ang bango. Tikman natin. Baka mamaya hindi ko na makain yung aking century tuna at nasarapan na ako dito. Yan, konti lang. Konti lang yung rice natin, no? Mukha bang konti yan? Pero konti yan para sa akin. Kasi malakas talaga ako sa rice. Nagbabawas na tayo ng rice eh. Tapos yan. Okay na yan. Hirap.
Sob na ako. Naubos natin yung malaking century tuna. Kunin ko naman yung ano. Mag-yogurt naman tayo. Tapos may strawberry ako dito. Masarap daw kasi lagyan ng strawberry. Yung yogurt. Ayan. Kuha tayo. Tapos kakag ko lang. Hugasan ko pa pala. Sarap. Sarap. Sarap pala. Guys, nakatulog pala ako. Nag-message si Marvin. 5 na kasi, kaya out na niya sa work. Pauwi daw siya. Ayan. Maganda naman yung ano, hindi na nag-snow, pero sobrang kapal pa rin ng snow. Si Marvin ngayon, kaya pagluluto ko siya. Nag-search kasi ako kung paano yung bangbang chicken. Bangbang chicken ba yun? Basta yung paborito ni Marvin yung chicken na ano, yung binibili namin lagi sa Scarborough Town. Magluluto ko dahil nga may chicken breast ako dyan. Patigasin. Palambutin lang natin. Buksan lang natin yung ilaw. Naglabas ako ng ano, tapa. Parang nakrave ako sa tapa. Or baka ulamin ko na lang siya bukas. So, nasaan yung chicken? Ito. Yung chicken natin. Nag-search ako kanina sa TikTok ng pwede kong lutuin para pagdating yung Marvin mamaya. Pauwi pa lang naman siya ngayon sa ano, sa tawag dito, sa bahay, sa inuupahan niya. Tapos ito, ibabad muna natin sa tubig para mabilis lumambot. Yung papa na galing sa ano, Jerry's. Nailabas ko na to kanina kaya medyo lumambot na. Ito, dati nilabas ko na kasi hindi pa ako sure kung makakauwi na si Marvin. So katatapos ko lang maligo, tapos kinuha ko na to at gagamitin natin dahil magluluto na ulit tayo. 1 hour na lang nandito na ulit si Marvin sa Regina. Para pagkadating niya mamaya, kakain na siya agad. Tapos pagkakain namin, tutulog na ako kasi may work pa ako bukas, guys. So tara na. Ayan guys, kunin natin yung harina. May cornstarch nga ba ako? Dito ata, mayroon din ata akong cornstarch. Ay, ayan. Ito ata. Ayan. Ay! Ayaw nga cornstarch. Hindi ko pa ito nagagamit. Saka asin, tapos garlic powder. Garlic powder ba ako dito? Alam ko mayroon akong garlic powder dito. Ay, ito. Ito ata, ayan, garlic powder. Okay natin dito. Ayan. Ay, lumambot na siya. Tapos ito sobrang lambot na. Hugasan lang natin ito. Tapos lalagyan ko ng asin. Guys, meron tayong ano, egg. Ano natin, isang egg lang naman yung ilalagay ko dito. Wala pa akong pantakal. Kaya ito na lang gamitin natin pangkuha ng ating harina. Dami pa nung harina natin. Matagal pa naman bago ito ma-expire. Kaya, okay lang. Tapos, cornstarch. Cornstarch. Ilagay din natin dito. Uy, napodami. Ito yung vlog ko. Kasi si Marvin biglang tumawag. Nandiyan na daw siya. Paliko pa lang. Sabi ko, pag naman dyan ka na mismo sa mismong ano, sa baba. Kasi kuha ka pa ng gamit para ituloy ko muna itong ginagawa. Sabi niya, be, dali na, miss na kita. Alam mo talaga totoo. Ayun na siya. Oh. Ayun na si Marvin, no? Nasa Tagiliran. Kapal. Grabe yung snow. Hindi pa kasi ako bumababa kasi nga naka-day off ako, diba? Hindi ko kukita kung gaano kakapal yung snow dito. Tingnan niyo yung kapal na ng snow dito. Saan tayo? Pinagmamadali ako ni Marvin yung pagsundo sa kanya. Eh, maghihintay pa. Oh my God! Ang kapal ng snow. Ay, ito ko. Hindi kasi siya masyadong kita. Tingnan nyo naman yung kapal, oh. Grabe, ang kapal ng snow. Andiyan ang Marvin. May bit-bit pang ano, yung gatas niya bit-bit. Ang taas ng snow. Tingnan nyo naman, oh. Yung snow. Marvin. Oo, kumain ka dyan. Magluluto ako ng chicken teriyaki na style bangbang chicken. Asin. Kunti lang lalagay natin asin. Gutom ka na? Ang tamis.
garlic powder. Tapos lagyan natin ng water. Ayan. Haluin na natin. Hanggang sa lumapot. Tingnan nyo, unang itim na, nasunog siya. Kailang yan, babalik din yan. Haluin lang ang haluin. Lagyan ko na rin ng paminta, guys. Tapos lagyan na natin yung chicken para maiprito na. Yung chicken. Lagyan na natin. Lagay na rin natin to para mainitan ng para mapainit na natin yung mantika. Ayan. Dadamihan natin yung mantika. Kailangan medyo lubog sila sa mantika para maganda ang luto. Lagi kasing konti lang yung mantika na nilalagay ko, maganda pala madami. Pwede ko pa naman siyang ulit gamitin kasi chicken lang naman. Ayan. Laubos na Wala na. Sarahan na muna natin tong cornstarch at hindi ko na naman siya gagamitin. Tapos haluin na natin to. Diba? Tapos mamaya, piprito na natin siya pag mainit na. Magsi-cereal ka? Ano yung cereal na kakainin mo? Yung kanino galing? Kay Ate Sara. Bigay-bigay natin sa... Oh. May letter M pa. Marvin. Oh, bebe. Ano nilagay mo? Gatas? Ilalagay mo. Ano? Paano yung tsura, bebe? Paano yung tsura ang galit? Antok yan. Pagod ako. Ayan. Ako na gising before. Kanina? Bakit? Kasi, sarap kaya yan. Di ba yung isa chocolate? Chocolate yung isa eh. Akin yung isa ha. Tikman ko. Sarap. Ano, sarap nga. Sarap. So, may sa chocolate na. Ano lasa ng chocolate? Hindi to chocolate, di ba? Meron na tayong dito, asukal, saka garlic. Tapos, sesame oil, paano ba to? Ngayon ko lang to gagamitin. Ito yung binili pa namin nung birthday ko. Yan. Tansya-tansya lang tayo. Soy sauce. Next na ay vinegar. Yan. Okay na yan. Tapos haluin na natin. Yan. Ito yung sauce mamaya sa teriyaki to. Mainit na ata ito eh. Pag mainit na pwede na. Piprito na natin. Hindi natin ng konting tubig lang guys. Yan. Tapos cornstarch. Konti lang din. Baka mamaya mabubunan naman ng madami. Yan, pwede na yan. Sasahaluin na uli natin. Mamaya papainitin natin ito. Tapos dito na tayo. Magpiprito na tayo. Kuha muna tayo ng... Kuha ako ng tong. Ayan, tong. Start na tayo. Ito mainit to eh. Kailangan ko ng pang Ayan, kuha na tayo. Mainit na to. Hindi pa mainit. Hindi pa nag-ano eh. Pinapakita si Marvin. Ay, ang ganda ng... Ang ganda, saan yan? Marte. Saan yun? Marte, ewan ko. Saan yun? Saan gitna na? Halfway from... Ang ganda oh. Ganda na. Ang ganda. Video ko kanina eh. Dapat ni mo. Okay na yan. Sige, mamaya tingnan ko ulit. Ganda no? Ayan na guys. Pwede na tayo maglagay pa.
Mainit na siya. Yan. Ayusin natin ang lagay. Gandahan natin. Tsari. Gandahan ay. Prito-prito lang. Tapos mamaya yung sauce naman. Lahat pala ito ipiprito kang dami. Umaga. Ano? Ang dilim. Dilim, no? Dilim na. Ganyan talaga yan. Kailang ni Ate Aida ang nag-work kanina? Oo. Parang para siya maling direct. Pero ko na ako doon. Nasarap si Ate Aida. Hindi, sa likod. Ano si Marvin, no? Sarap daw. Thank you, Ate Sarah. Ang sarap. Sarap siya. Ano kaya lasa nung ano, yung sa chocolate? Dalawang gana namin, dalawang klase. Gusto ko to. Nutikman mo na yung chocolate. Pag chocolate kasi, chocolate na naman. Siyempre, chocolate na naman lasa. Guys, nabaliktad ko na yan. Takpan na lang ulit natin. Tapos ito, ito. Sauce naman yung gagawin natin. Lagay na natin ito. Bubo pa yung asukal mo. Gutom na si Marvin. Gutom ka na, bebe? Oo. Gutom na to. Galit na yarn. Yan. Pakuluin lang natin. Asa ng kulo, ilagay na natin tong ibang chicken. Ay, ano ba yan? Ano yan ang garlic? Hindi, teriyaki to. Bango daw, sabi ni Marvin. Piprito pa ako nung iba. Pwede ko po ano ito? Saan? Pagbalik? Gusto mo? Be, bubuan mo dito. Hindi, bubuan mo dito. Yung mismo ang bubo mo, huwag mo nang bawasan yan. Kailangan kasi dito madaming mantika. Yan. Papainitin ko pala ulit ito. Tikman mo nga, bebe. Sarap na yan. Masarap na yun. Tumikim ka ng isa. Please. Ini. No. Kuga? Ha? Masarap? Masarap na matigas. Crispy ba? Crispy. May crispy. Na ulit tayo, guys. Ay, hindi pa pala mainit. Mamaya. Painitin muna natin. Mainit na. Kumukulo na. Ayan. Dami pa pala nito, oh. Dami pala nito. Dami pala nitong lulutuin ko. Kaso sobrang ninipis na kasi nga inano ko naka-frozen. Dapat mga ganyan yung katataba, oh. Dahil na frozen at pinambot ko at yung iba ay parang tinanggal-tanggal ko. Nagiwa-hiwalay. Guys, takpan na muna natin. Tapos pwede na kami kumain ni Marvin kasi meron na kaming ulam. Bango. Mayo. Nasaan na yung ulam? Nilagay ko na ba? Dito daw kami. Manunod kami yung movie ni Marvin. Ah! Oh, sige. Nagtanggal nga rin ako ng ano eh. Muna kami guys. Tapos mamaya na lang. Dami ng kanin mo. Ito lang yung kanin ko. So yan na. Last na to. Ayan. Last na yan. Dumi o maglilinis pa ako. Ito na yung mga naluto ko. Tapos yung asawa ko, tara. Ang dami kasi, maliliit kasi, oh. Gutom pa rin, dessert. Dami mo na nakain, ha. Yung Lego? Lego ba yun? Lego na yogurt? Masarap. Hugas na siya, tapos ito, haluin lang natin. Kukunti na lang, eh. Ngayon lang ako na... Oo nga, dapat pala shake ko na lang. Masarap, ngayon lang ako nasarapan sa niluto kong marinate. Ba't matigas? Ha? Hindi pa panginan? Oo, konti lang pala yung sauce ko. Dapat pala shake nga to. Ayun, bali tapos na kami magluto ni Marvin. Si Marvin, inaayos lang niya doon. Diba naghuhugas siya. So, ayun, napag-usapan kasi namin ni Marvin na sabi niya magbakasyon daw muna ako sa Pilipinas. Kasi nung 2023 pa, kasi nga daming nangyari nung 2023 dun sa park namin. Kasi nga yung nadala sa hospital yung papa ko,
namatay yung lola ko, namatay yung tito ko. Gusto ko na umuwi talaga ng Pilipinas noon. Tapos, syempre si Marvin lang naman nakakaalam ng mga na ibang nangyayari sa akin, ang mga personal talaga, hindi na namin na-share sa inyo, syempre. Kaya parang tiniis ko lang din yun, yung mga ganong bagay. Tapos, ayun na nga, tapos nung dumating na kami dito, so mula nung, kailan ba ako nagpapatingin? Mula nung November, ayan, nakatatlong doktor na kami. Tapos, ayan nga, yung mga stress nga daw ako, ganto ganyan. Tapos, na si Marvin na kailangan ko daw siguro magpahinga muna. Kaya sabi niya sa akin, kung gusto ko daw umuwi daw muna ng Pilipinas para makapag-relax. Ayan. Kasi nga diba guys, nasabi ko naman sa inyo, nahihirapan talaga ako matulog. Tapos nga nitong mga nakaraan, nandito si Marvin, tulog na si Marvin, gising pa ako. Noong oras na ako, madaling araw na ako nakatulog. Tapos nung kinabukasan, so day off ko naman, late naman ako nagising kasi talagang binawi ko yung puyat ko, binawi ko ng tulog. Tapos sabi ni Marvin sa akin, alam niya na yun, kapag sobrang late na ako magising, late na naman akong natulog. Tapos sabi niya sa akin, anong oras ka natulog? Sabi ko, ako nakatulog ata, mga alauna ata. Alauna, 2:00. Tapos sabi niya, andito naman ako, ba't hindi ka makatulog? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, tapos ano ang iniisip mo? Siyempre, hindi natin maiwasan yung maisipin talaga, guys. Kahit sabihin kong ayoko mag-isip, ayoko mag-isa mga ganyan, lalo na mag-isa ako dito. Ayan, dito lang ako lagi sa kwarto. Kaya sabi ni Marvin, ayun, tapos sabi niya, may budget naman tayo kung gusto mo uwi ka muna. Tapos tinanong niya ako, gusto mo ba sumama ako sa'yo? Sabi niya gano'n. Pero syempre gusto ko kasama ko si Marvin kung uuwi ako, diba guys? Tapos, ang inaano lang din kasi ni Marvin, yung expenses nga pag dalawa kami uuwi, sabi niya gano'n. Tapos, yung kay Marvin kasi, nag-gain na nga rin siya ng sa work niya. Nag-gain na siya ng experience. Kaya sayang naman kung sasama din siya sa akin. Kaya napapaisip din ako kung uuwi ba ako o hindi. Kasi nga syempre, first time kong mag-abroad guys. Ngayon, it's been 2 years na din nung dumating kami dito. Tapos, hindi ko pa nakikita uli yung mga pamilya ko, yung mga kaibigan ko. Ayun. Kaya sabi ni Marvin, tapos lalo na, winter pa, di ba pag winter doon talaga nagkakaroon yung, naglalabasan yung matedepress ka, ganyan. Ayun. Medyo lumalala na kasi, kaya inaano din ni Marvin yung health ko talaga. Kasi syempre, baka dumating din yung time na gusto namin magka-family, baka magka-problema pa kami, di ba? Kaya gusto ni Marvin maging healthy muna ako. Pag-isipan natin yan kung matutuloy yung pag-uwi ko, pero kung maging okay naman ako sa mga susunod na buwan, tingnan natin kasi babalik pa uli kami sa doktor para magpatingin uli ako. Ayan. Si Marvin naman okay naman siya. Ang sabi lang naman sa kanya, kailangan lang niya mag-diet. Mag-diet kasi, pero nagda-diet na naman si Marvin. Nakita ko na naman na pumayat na talaga siya. Ako din, nagda-diet din ako. Bali, nagsisearch nga rin ako ng mga pwede kong gawin para hindi ako masyadong mag-isip na mag-isip. Kaso, syempre, minsan kasi pagdadating ako, wala na, bagsak na talaga yung katawan ko. Tapos, magigising ako. Tapos, kung ano na naman iniisip ko. Kahit ayaw kong isipin, yung mga ganun ba. Wala, hindi natin maiwasan. Talagang tatamaan tayo ng ganyang bagay dito sa Canada, lalong na winter. Ayan. Kaya ngayon, kung may mga ibang di nagko-comment ng magaganda sa akin, tinatanggal ko na sila, nibla-block ko na. Nung dati, deadma lang, pero syempre yung iba na yung sa akin ngayon eh. Meron akong pinagdadaan ng di maganda. Kaya kahit sabihin nyo na kumikita ako dyan sa mga basher, mas mahalaga pa rin yung mental health ko talaga. Kaya yung mga views ko ngayon bumagsak kasi pinagtatanggal ko yung mga basher ko. Mas gustuhin ko pang makonti lang, hindi ako kumita ng malaki, pero healthy naman ako. Ayan. Basta ako, mag-upload lang ako.
Tapos kapag may mga hindi magaganda nagko-comment, below the belt na talaga. Kasi may mga iba nagko-comment, babalikan pa nila yung mga ibang videos. Mga 5 days ago, doon sila magko-comment. Yung mga ganun. Tapos, may isa pa nag-comment, apaka-bobo mo. May mga ganong mga iba nagko-comment sa mga ibang mga luma kong videos. Sabi ko, grabe yung mga gantong tao. Yung bang, lagi silang gigil sa buhay namin dito sa Canada na sabi pa pangit daw ng buhay namin dito, nagtitiis daw kami, ganto ganyan. Nasa paisip ko, pati ba naman, yung bang nanonood naman sila pero parang sila pa yung namumblema. Kami hindi na nga namin masyado iniisip yung mga ibang bagay eh. Tapos sila, masyado silang tapos iimik pa ng hindi magaganda. Ayan. Pero syempre, kapag hindi sila tumigil at gumawa pa sila ng account, ire-report ko na talaga sila. Kasi may right naman ako dyan sa mga ganyan. Yung mga hindi yung mga nagko-comment ng hindi maganda, tapos nandito sila sa Canada, ko-comment sila ng mga ganon. Pwede ko lang i-report para kahit nakadami account sila, makikilala sila. Ayan. Kasi hindi tama, hindi, ano yun sa Canada eh. Isa yan sa yung pangbubuli. Yan. Kasi nga, nakapag-search na nga ako ng last year, tapos meron nga ako nakilalang abogado dito, edi tanong-tanong nga ako. Ayan. Pero syempre, mabait pa naman tayo kaya hindi pa natin nire-report yung mga ganyan. Bablock ko na lang muna sila sa account ko. Muna. Block ko na talaga. Block ko na talaga sila. Basta sabi nga ni Marvin, stop ko na lang, sabi niya, stop ko na daw yung pagbablog ko. Sabi ko. Kaya sabi ko, o nga no, stop ko na lang kaya muna tong pagbablog ko. Balik na lang uli ako pag okay na. Sabi ko kay Marvin. Tapos, nung una kasi, syempre, dati nung di pa naman ganito, enjoy na enjoy ako sa pag-vlog ko. Talagang makwela akong makipag-usap. Pero netong tumatagal na, medyo iba na. Parang wala na rin akong gana. Kaya inaano din ni Marvin, mag-stop na muna ako sa pag-vlog. Magbakasyon muna tayo sa Pinas, ganyan. Ayan. So, update na lang namin kayo kung ano mangyayari, kung uuwi ba ako ng Pilipinas or hindi. Kasi inanuhan ako ni Marvin. Sabi niya, ibubuk na daw niya ako. Pinag-iisipan ko pa talaga. Kasi syempre gusto kasama din naman si Marvin kung uuwi ako ng Pilipinas. So, hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye!